Samantala, nagsasagawa ng press conference ngayon si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, kaya pakinggan po muna natin ito. Pagkakaiba, siyempre, logically wala. But again, yung commitment ay nandyan para patuloy na i-improve ang riles natin. Kanina umaga, kausap namin si Admin Chaneco. Sa LRT1 ngayon, naglalatag na sila ng panibagong riles. So ongoing yung rail replacement ng LRT1. Sa MRT3, 6,000 linear meters ang kailangang palitan. Under post-qualification na kami para ma-award at maumpisan na rin to. So ongoing na rin yung upgrading at rehabilitation ng riles natin. Sir, kabilang doon lang sa nag-file pa, sa nag-file ng petition, dating LRT Administrator Mel Robles. Kumbaga, isa siya doon sa mga tumulong sa lalo sa LRT. Yung reaction ko para, siyempre, dati mo siyang nag-LRT. Well, karapatan yan bilang dating LRT Administrator. Ang tanong po doon din is, well, just to put things in perspective, no, yung huling increase ng fares ng LRT1 ay 2003, no? So mahigit isang dekada. Ang LRT2 nag-open ng 2003, hanggang ngayon wala pa ring increase. Ang MRT3 nung nagbukas ay pababa ng pababa ang fares. So tingin ko hindi ganun yung disenyo dahil any logical infrastructure program, one or another, dahan-dahang paakyatin yan dahil siyempre dapat ma-recover yung cost at patuloy mo ma-maintain at mag-expand yung kanyang kapasidad. So, hindi ko na alam bakit hindi sila nag-increase noon. I'm sure deep inside, nais nila, siguro kulang din ang political will o dibdib para gawin yung nararapat o yung tamang gawin. But again, dun sa katanungan, anong reaction ko? Karapatan ni former administrator na mag-file ng TRO kung tingin niya dapat i-TRO. Sir, in addition to questioning the authority of the DOTC to impose the fares dahil hindi daw bukas your position on that? Well, we know the procedures. I'm sure if Director Robles was around in 2003 when they increased the LRT1 procedures, we are using the same procedures. So we're careful about that because 2011 pa lang napag-uusapan na to. In fact, congressman pa lang ako noon wala pa ako sa executive to. So the procedures are laid out. We've had public consultations, I think 2 or 3. So what is laid out, we're just merely following. Yes, even during my time. In fact, ang hula ko, yung nagpa-file doon, bahagi ng public consultations natin. Ewan ko if media was there, but siyempre, alam naman natin yung mahilig sa public consultation, so I think they were also there, and they were heard. Would you like to confirm, kasama na raw yung last pasay sa PNR naman? Meron na raw napirmahan? Meron na bakit napirmahan? Wala. As far as I'm concerned, wala pa ako. Tanin natin kay GM Alan. I have not signed anything on PNR. So wala pang yung nakalata, wala pa-clarify lang, sir, wala pang... Matagal ko na siyang hindi nakakausap. But tawagan namin after nito kung ano yung latest po doon. But I have not signed. The last time I saw him, nung nag-inaugurate kami ng stasyon sa Calamba, wala naman ako maalalang nabanggit siya about fares. So ibig sabihin, categorical mo, wala pang taas pasahe na categorically, I have to verify. Ang malinaw, wala akong napipirmahan. But we have to check just to be sure rather than be misquoted. Sir, yung lang reaction regarding sa sinabi ko ni Senator Poe, Venezuelero, na wala daw basis yung, I think, since sana po daw inuna muna yung pagsasalis before daw po Well, kanina, pusik ko rin sa nangyari sa LRT1, siguro wala pa sa DOTC noon
Yan din yung ipinangako that during the previous administration, sinasabi na itaas yung pamasahe. Sinabi, improve nyo muna bago itaas. No? And yun yata nagawa ng LRTA kasi nagsimula sila, I think 67 na bagon na walang aircon. So na-increase yun to around 140 nakabitan ng aircon. Yun lang, hindi rin natupad yung increase pagkatapos ma-improve yung serbisyo. So parang ngayon na gagawin ulit to, parang hindi nga na kumbaga, walang appropriate increase ng initial investments. Ngayon ay mauulit muli. So, tingin ko naman, maintindihan ng taong bayan na ginagawa natin ito dahil ito yung nararapat. Hindi nga nagawa ng dati dahil kulang nga sa political will para ipatupad yung nararapat. At paraan din to para kung sino man ang papalit sa amin ay hindi na maranasan itong naranasan namin. Sir, pero parang hindi daw sinasama o di nyo nabanggit. At yan naman po ang kasalukuyang isinasagawang press briefing ni DOTC Secretary Abaya, dyan naman po sa may MRT North Avenue Station. Nilinaw niya ho ang ilan sa mga usapin tungkol pa rin sa taas pasahe ng MRT. At ito nga ay pinagtanggol niya at sinasabing maiintindihan naman daw ng marami sa mga pasahero ang ganitong desisyon nila nang dahil na rin sa ito ay contrary doon sa sinasabi ng ilang mga tumututol dito sa pagtataas ng pasahe na hindi mapupunta sa rehabilitasyon at pagsasaayos ng sistema ng MRT ay sinabi nito ng DOTC Secretary na ito naman ay pagbibigyan din at mapagtutuunan ng pansin sa lalong madaling panahon. In fact, inayos na rin at sinasabi ng patuloy na ang pagkukumpuni ngayon nitong mga aberya na nararanasan naman dyan sa MRT at maging sa LRT. At sinabi rin niya na karapatan daw ni dating LRT Administrator Mel Robles na magsampa ng TRO.